Minana Evos. Matinding action ng ating matutunghayan at importante para sa AP Bren at Minana ang laban na ito. Yeah. Uulitin ko lang, kapag na-sweep ito ng AP Bren, secured na ang kanilang slot patungo sa playoffs. Yeah. At Minana Evos, sobrang importante sa kanila to kasi 2 games na lang ang natitira o 2 matches na lang next week ang natitira para sa kanila. Yeah. At ngayon magsisimula ng laban. Matinding win streak to para sa Minana kapag makakuha sila ng panalo dito. Gusto ko lang sabihin na right after that Oasis patch na nakita natin yung galawan ni Spider Miles. At kung merong mang hero na ilalagay mo Ito na. ang MVP. Simulan natin ang naudlot na bakbakan, AP Bren at Minana Evos. Pero ngayon medyo sama-sama body-body system ulit ang ginagawa dito ng AP Bren. Alright. Uy, may maagang skirmish, may mga pokes. Yeah, these are just pokes. And yung grabe, those are the heals na meron ang ginagawa ni Spider Miles to keep everyone healthy sa kanila mga lane. Yan, Ito ang interesting na matchup, yung Valentina Novaria. pabilisan lang ng clear sa gitna ang habol nito. Pero interesting 2 teams na ito, pare-parehas naka-flicker, 4-man flicker para sa magkabila. Ang bilis daw ng AP Bren. Looking at the mobility sa kanilang mga emblems, lahat sapatos. Yeah, all of the wilderness blessings, yung agility, at saka nakapag-flicker sila kasi dahil naman sa Matilda at saka sa Rafaela na nagbibigay sila ng option na para makapag-reposition yung mga kasama nila, kailangan mo talaga ng flicker para mas maganda yung pwestuhan mo sa laban. Either pampatakas o pang-advantage. Oo nga, no? Double double, ano ba tawag doon? Basta yun, dalawa-dalawa. Double Double shoes. Double shoes. Pero recently, nakikita na rin natin yung quantum charge sa isang Matilda. So talagang mas mabilis pala ang ipapamalas dito ng AP Bren. No? Kasi mabilis ka mapunta sa objective mo Kung saan mo gustong pumunta, dito kayo agad, responde agad. O minsan nga, hindi na nagre-recall yan Parang daan ka na lang sa jungle, mas mabilis ka pa ata makapunta sa base. Yung nga, ito si Flap TZ naka-wilderness blessing din. So yung hinahabol dito ng AP Bren para sa EXP laner nila ay map presence talaga. Tingnan mo, Grabe yung zone. Yung zone out ni Flap TZ, nag-zone out na siya ng ganyan, early game pa. Wow. Yung zone niya, coast to coast. Oo. From LRT edge sa top hanggang north, ganun kalayo yung niya. Point to point. Niya, point to point. Actually, nakita na natin to last time, nung nakalaban nila yung Onyx Philippines, itong Uranus ni Flap na talaga nagpasakit ng ulo ng mga Sonics. Pero ngayon, ang Tigre naman, ang kanyang nagiging target. Yung nakakainis kasi dito, ang bilis mag-clear, tapos puno kagad yung buhay galing dun sa passive niya, di ba? Last time na nakita natin si Flap na nag-Uranus, alam ko, nakas natin yon at na-defeat ang naging result nun. Pero ganito talaga ang laruan yan Kaya binabanatan siya ni Kaizen. Off ng ultimate muna si Flap dito, pero okay. Na-spinner Rooney, pero may flicker na galawan si Flap. Mag-remiss ang gustong pick-off na Minana Evos. Yeah, good choice there with a flicker na nakapag-rezone. Ginamit niya yung pader para makatakas din siya na mas maayos. Good instincts there by Flap TZ na hindi siya ma-pick off. Again, crucial yung Uranus na to para sa AP Bren kasi abot yan sa point na maiisip na lang yung Minana Evos. Ano gagawin natin to para sa Uranus na to? Paano natin to sasagutin? Not Makuno. Ang tumatagos daw kapag si Doming AR ay nakakuha ng mga magagandang Demon Hunter Sword, Yes. papang Shred. Tama. Kaso ang problem, kailangan mahuli mo lahat with the full barrage. So yung combo ay kailangan maland dito ng Minana Evos. Set up talaga Dapat ma-manage nila yung mga skills sa paglapag. Pero kasi galing dito sa heroes ng AP Bren, ang bilis lang magligtas Yes. Andyan yung Matilda, pwede niyang itakas or pwede niyang gamitin pang-engage or pang-atake. At ngayon, medyo bumabagal ang nagiging tagpo at ang tempo ng laro na ito. Few, magpaparamdam din. Dahil nga magkakaroon ng objective, kumuha na rin siya ng heavy spin para pantulong sa pagkuha ni Kyle TZ rito. Yeah. Bumalik tayo sa ganitong situation nung after ng patch. Chillers muna lahat. Okay, Matilda Airlines. Win up ni Ogwen. Mga whips ay hindi magiging enough to get that kill. Pero lamang dito ang AP Bren. 5v4 to. Full barrage. Full barrage coming in. May laser pa. Tukay ang buhay ng turtle. Sinong walang iba kundi si Kaizen. Nagkakayukutan. Parang Beyblade na naman. Nagkabalikan. Pero walang magkakatsugian. 0-0 pa rin. Walang namatay. Makikita mo yung disiplina na magabilang kupunanin. Alam din nila yung weak points ng bawat isa No? Right after ng heavy spin, sobrang sakto naipit
itong si Kyle TZ, nahuli din yung pag-angat ni Pew doon, kaya nakuha nila yung Lord. Yeah, Ay, yung turtle, rather. Yeah, ang ganda ng timing doon ni Kaizen and of course the rest of Minana Evos para isagot yung tulong doon ni Kaizen. Oh, wait, Kaizen, mamahuli pero Ipibren, habol pa sila? Ang tindi ni Ogwen dito, pinampopok niya lang yung Soaring Bloom. Eagle, no? Tsaka yung Blooms. Wala na siyang paki, basta mapoke niya, makuha niya. Mabilis din naman kasi siya maglakad pabalik eh. Yun yung sobrang nakakainis talaga sa Matilda ngayon na ang tagal niya lumipad, tapos makakatakas pa siya kahit isip mo na mahuhuli mo siya. Uy, mahirap ito ha. Ngayon, napa-heavy spin. Tagal. Oh, grabe. Parang super yoyo, umiikot na si Kaizen, umiikot din si Ogwen. Dalawang Ang tindi. Nagkakahatiran. Tinont na ngayon ni Kyle TZ Kaizen. Pero hindi na ako naniniwala na magkakapatayan to. Sa totoo lang eh. Layo ka agad. No? Ay. And may kita mo talaga no, yung ginagawa ng AP Brand dito na alam nila yung kakayahan ng Minana Evos eh. Marami silang lockdowns. Nandun din yung stun ni Spider Miles. So sabi ng AP Brand dito, focus lang tayo, kuha lang tayo ng objective. Pero hindi pa si Ogwen. Circling Eagle coming in. Another initiation. Pero pokes lang to. Mula sa dalawa dahil tower ang tina-target ngayon ni Super Marco. Doming will try to defend but it's not gonna be enough. Yep, typical timing ang ginawa doon ng AP Bren kung saan at around this point, magagang kayo doon kung saan man ang gold laner nyo para labas na siya sa lane at mababasag na niya ang unang torre. So tignan natin kung magiging full 5-man na ang mga ikot ng AP Bren kasi nakita natin na si Flat TJ and Lord JM naging dead lane na talaga ang EXP lane. Nandun lang sila, unahan na lang ng pag-clear, tas if ever cut, tas if ever ikot, pero most of the time nandun lang sila sa baba. Grabe, 5 miyembro mula sa AP Bren ang nakabantay. Ngayon mukhang isusuko ni Kaizen ha. Hawak din yung heavy spin. Para dito kay Pew, Circling Eagle gagamitin, Lord JM ang target. Okay, magpa-proc ba ang passive ngayon ni Lord JM? Lord JM pupunta dito sa may bandang tower. At hindi tumama yung barrage o bullet. Pero okay, that's going to be the first blood from a Master Ogwen na kanina pa palipad-lipad sa mapa na to. Guiding wind, ang ganda ng paggamit doon ni Master Ogwen at paglipad din ni Super Marco. Good closeout. Yeah, and nakabasag din sila ng torre doon sa may bandang ibaba. Pero di pa pala tapos! Oh, not yet over, flicker out. Si Lancy lipat game. Lumipat game, bumalik sa game. Lancy buhay. Nakakahilo pala yung laban na to. Daming lumilipat at saka daming umiikot. May mga tumatalon, may mga umiikot, may mga lumilipad. Ganyan ko tingnan yung standings eh. Kapag sinisilip ko, nakakahilo eh. Oo, pero medyo nakakahilo din yung laban kasi ang daming nangyayari, ang daming mga footwork. 1-0 pa lang. Ang daming steps, ang daming dribble. Yung shoot, wala. Dribble all-stars. May pa, ball handling yung ano tawag, yung nagko-crossover, yung nagsa-size up muna, pero hindi pala shoot. Wala nagsushoot. Torre ha. Torre sa gitna ang nagiging puntira pero mabilis na clear ang gagawin ng Circling Eagle. Hindi natin alam kung totoo ba itong laban na to pero sige, try natin. Joke lang. Hindi pala. Practice lang yun eh. Practice lang lahat yun eh. Baka ito na. Mag-invite na sila sa purple. Echo, magsasubok mag-recall pero Ogwen with a save. Blocked by Ojin. Nice save. Kamunti ka na yun. Ni Lancy. Tsaka nakita din natin si Kyle TZ na agaw niya yung purple buff doon ng Akai. Natamaan pa ng snipe. Nalapitan. Buti na ka-sidestep. Nakaramdam si Lancy. Sabi niya, ako dapat yung bumanat sa'yo eh. By the way, key item pick up si Spider Miles. Meron na siyang Flask of the Oasis na rin. And sa ngayon, nakikita natin kung gaano kabagal ang pacing ng AP Bren at Minana Evos. May mga action eh, may mga banatan eh. Pero kasi, rumirespeto talaga eh. Yung magkabilang kupunan ngayon, Lord ay available. Kyle TZ at si Kaizen, makikipagtitigan lamang pero may ginagawa si Flap doon sa may bandang itaas. Circling Eagle nandun pero nakaikutan na rin with a heavy spin. Ito na yung tunay na laban. May penalty na ilalabas. Meanwhile, si Kyle ay bumado. Finally makakuha si Doming DR ng magandang kill. Wala ngayong contribution ng side ng AP Bren. Nag-miss yung mga barrage. Super Mako nasa bandang gilid na sikat. Pero ayun na yung full barrage mula kay Doming DR. Si Flap TZ ngayon na lumulutang sa harap ni Doming DR. Nagpailaw si Flap TZ para makawala. 1-4-1 lang ang nangyari. Ang daming nangyari pero isa lang sa bawat kupunan na nagkapatayan. Marami rin nagastos na ultimate ang magkabilang kupunan na ito. Again, ganito katibay ang AP Bren at Minana. Nakasalalay dito yung tournament lives ng bawat teams na ito. Minana Evos lalo sa kanila.
dahil kailangan nilang humabol, kailangan nilang daanin ito sa dahas. Good Pero vision. may Circling Eagle na gagawin dito si Owen. Joke ba to? Joke ba to? Sonat lang to. Harangan ni Flap TZ dito yung recall. Pulado ngayon yung Lord. Sino Ayun na. makakakuha? Nakabalik na kasi siya. Sa sobrang tagal ng mga nangyari, nakabalik na pala si Kyle TZ. Tsaka tamang call yun. Galing sa AP Bren na i-rush na lang yung Lord. Nandito na si Kyle. Kunin na natin. Tingnan natin yung mga priorities ng dalawang roamers. Of course, nakita natin yung Rafaela meron ng Flask of the Oasis. Pero yung interesting thing, with the Matilda, inuna niya yung Enchanted Talisman. So, mas mabilis niya makukuha yung ultimate niya. At lagi natin nakikita si Ogwen na lumilipad. Oh. Yung zone out na binibigay ng ultimate niya ay medyo nagpapahinto sa paglaban ng Minana Evos. Cooldown muna habol niya, no? Mayroon naman siyang favor, eh. Pero Circling Eagle, joke lang po. Grabe. Okay, poke lang muna yon. Here comes sa Astral Echo. Lord JM, penalty Uy! zone sa lupa! Na-dodge ni Super Marco! Yun yung pulveran siya, tamaan ngayon si Review. Oh! Pero sabi ni Doming DR, I got you! I got you, bro! Tatlo! Triple kill para kay Doming DR! Yun pala yun! Uy, naghahabol pa dito ang kubunan ng Minana Evos. Parang gusto pa nila ng isa, eh. Yung Lord ay nasa may bandang itaas. Hindi naman pala kailangan ng setup ni Doming para maland yung full barrage na yun, boss. Basta makita lang ni Doming, paldo talaga si Doming, nakakahanap. Kahit walang mahanap yung mga kasama niya, nahahanap pa rin ni Doming. Ang ganda rin kasi, naipit sa eskinita yung tatlong members mula sa AP Bren, eh. And dito sa trivia natin, Wow. first player to reach 100 kills this season, Super Marco. Congrats, Super Marco. Silent but deadly. Ganun siya eh. Ngayon, 1.1k ang gold. At pupunta na tayo sa tagpo na kung saan inatapos na yung first part, eh. Papunta na tayo sa latter, eh. Papunta na tayo sa late game. Pero tingin mo ba pagdating sa late game, Raptor, sino yung may malaking kalamangan dito? Well, actually, depende yan sa timing ng bitaw ng skills eh. Kasi nakita natin ngayon ng Minana Evos, tinitignan talaga nila yung paggamit ni Ogwen ng Circling Eagle. Kung wala na yun, mahirapan na sila habulin or abutin si Doming dun sa backline. Kaya nakakuha dun ng triple kill si Doming eh. Ang ganda nung timing niya na Yan, pagbitaw. As we go back into the instant replay, you see the guiding wind already committed there by Ogwen. So isang dash na hindi na makakalapit para kay Doming, and then isang simpleng barrage, nakita niya, nabasa ng Minana Evos, wala itong mga dash, ginamit yung mga flicker, delikado yung pwesto nila, good call by Doming and Minana Evos. Nadali ng triangle opens, eh. Ang ganda ng pagkakalapag ng full barrage. Pero naispatan si Kyle TZ. Galing doon sa mga folks na meron dito si Spiral Mice. Pero Yeah. kakalma sila. Gumuguhit na, gumuguhit na yung damage ng Minana. Nararamdaman na natin yung damage output ni Lancy at ni Doming. Doming is at 4-0 right now. Ganon pa katindi ang hero na yan na hindi pa ata na-nerf hindi yung pa. mga banat ng mga barrages ng isang Iksha. Actually, na-buff pa nga ito recently, di ba? Nabuff ba yan? Oo, pinalawak nila? Pinalawak yung range nung full barrage niya from 9 to 11. Di ba nga 2 inches nga yung nadagdag. At ngayon- Malaki yun, malaki yun. And ngayon, AP Bren, sila ang mauunang humawak dito sa Luminous na Lord ng ating laban. May Windtalker na dito si Doming, so kailangan talaga mag-ingat yung AP Bren. At saka kailangan talaga mag-ingat ni Ogwen sa paggamit niya. Uy, na-spin! Okay. Kyle? Papanatan si Kyle TZ dito, pero Kyle TZ, lalaban na lang to. Papasok pa ang AP Bren. Fake pa to lahat. A Fraser Strat coming in, pero yung thought. Pero joke lang pala, hoax lang yun. May full barrage pa dito yung Ixen ng Minana Evos. Oo. Tignan pa dito ng AP Bren, dapat makahanap pa sila ng mas magandang pwesto. Lab TC, nakikipagdigital na dito kay Casey, pero nararamdaman niya yung mga pitik dito ni Doming AR. Kung makakati yung mga pitik ha, kung makakati yung mga yung mga ticks ng mga banat ni Doming AR. Okay, sneak. At tignan mo yung pwesto dito ni Ogwen and Super Marco going for the sneaky play. Pero nakita ata ni Kaizen. Oo, nakita. Ngayon magre-react si Spider-Man, sisipatin lang niya. Ay, Pero sakit, sakit. Circling Eagle muna kay Ogwen. Spider-Man na lang daw ang babanatan. Nandun ngayon si Pew. Nako! Nahuli ata ang idol ng mga kids. Nandun si Lord JM pero nag-miss dito yung Rico. Kalasod, kalasod. Umahal ngayon si Pew Heavy Spin para maligtasin sa sarili niya. At ayun yung Bennett's Rage. Diyan po ang babula kay Super Marco. Silent but deadly. Pag-miss ngayon yung Echo at buhay pa rin si Pew. Pero ito na, bumabanat pa rin. Sina Doming AR. At yun si Ogwen umiikot-ikot. Ikot-ikot lang. Doming ngayon ang binabanatan ni Ogwen. Si Flap, binabanatan ng lahat. Gumagangster. Yun yung snipe. Magmimiss. Si Flap, buhay pa. Nakapag-dash out. Guiding win. Buhay pa rin, Flap TZ. Grabe yung laban na ito. AP Bren kakapit lang dito sa Lord. Wow! And this is a Luminous 1.
So Minana Evo, sinuko na nila yung pagkakataon doon sa level 2 na Lord. But then again, mahaba-haba pa to. Ang taas ang clear wave nila. Ang ganda ng poking mechanics nila. Yes. Kayang-kaya pandipensaan. Clutch, heal. Galing doon sa Matilda para sinigurado nila na hindi mapipitas doon si Few. Kala na nga natin mahuhuli siya dahil doon sa paggamit ng skill, yung revenge strike ng isang Terizla, pero nakapag-heal siya, nakahanap ng paraan ng AP Bren para matulungan si Few. And then of course, nararamdaman na ng Minana Evos yung problema na dinadala ng Uranus na to, na kahit 4v1 sa sobrang kunat niya, basta low kayo, masaya si Flap. Oo, nakadalawang attempt si Lancy doon para lasitin si Few eh. Oo. Pero Oo. with enough pixels, naka-out at na-dodge ni Few. Nice effort though para sa side ng Minana Evos. But it was nicer for the side of AP Bren. Yeah. Ogwen. Black easy. Kailangan respetuhin dito ng AP Bren, yung full barrage. Maganda yung high ground defense ng Minana Evos ayun na. dito. Oh! Ikot muna si Ogwen ngayon, Polado. Charge muna ng Lord. Wala ng Lord this time. As Yeah. Minana Evos will manage to defend that one. Okay, may minion sa gitna pero sasabi namin AP Bren, okay, kunin na lang muna natin yung mga makikita nating farm sa paligid. And Minana Evos, magiging successful yung kanilang pagdepensa pero maghahanap pa sila ng isa. Hawak ni Few yung heavy spin and any moment ay pwede siyang umipit dito. Nandun yung pag-spot. Grabe. And Ogwen. Ito yung ginagawa nila, laging nakalaan lang kay Super Marco. Yung pagtalo pero heavy spin. Okay, heavy spin maiipit ngayon si KLTC. Pero may mga nakaharang dito ng mga purple. So yung mga banat maiiwasan nata. Pero masyado lang makunat si KLTC. Nandun na si Flap. Kaizen, magpapak na lang ngayon. Si Lord JM ay nasa gitna na lahat. Yun yung Nibel Bakit? Corruption. Okay. May wasan. Nagkakaiwasan. Burst down lang muna. Spider-Mats at Yung the Build baba. Revolution out. Yung bottom lane. Low scoring game as of the moment. It's all about the sustain. Speaking of sustain, nagsi-halberd na dito si Domeng para mabawasan yung heal na nakuha dito ng AP Bren. Not just from the Matilda, but of course, Flapteasy being able to heal himself. At nararamdaman ngayon ng Minana Evos yung epekto ng pag-split push. Ay, nahuli si Ogwen! Uy, napaflicker ha, napaflicker. Dito mamay Renner. Hinga muna. Pero again, alam ng AP Bren kumakati na rin sila si AR Pag tumama yung Impure Rage plus yung Lightning Truncheon, nag-proc. Aabutan talaga. Tingnan mo naman yung damage. 87,000! Nasa kanya lahat eh. Pero kasi ang problema, wala kang finishing touch. Yes. Nasa yung damage. Then again, napakabilis ng AP Bren. And the main problem para sa isang Iksha, kapag nakawala doon sa cone, sa full barrage cone yung kalaban mo, wala din eh. So ma-out ka din eh. Hindi siya parang carry na mahahabol ka. Exactly. Ganun eh. Kaya ang daming flicker na binaon dito ng AP Bren. Meron sila mga dash, kada hero. We know the guiding wind of the Matilda. Makakalipad din yung sino man yung gusto sumabay sa Matilda na yun. Ang dami nila pang iwas. Pero naramdaman din naman ng AP Bren kung maganda yung timing dito ni Domeng at ng Minana Evos para ma-set up yung magandang full barrage, kaya pa rin ng Minana Evos ikutin yung laban. Oo, kayang-kaya talaga. Isang magandang pwesto lang, isang magandang combo. The 5-man combo for Minana Evos ang nagmamatter dito. Plus, ayun na, may Divine Grave na din. So, penetrations na ang habol ng Minana. Yeah, patunaw ang habol. Pero ngayon, sino ang hahabulin? Kasi apat na members mula sa Minana, naispatan sila dito ng Asher Echo. Sakit na ng damage for Cycling Eagle. Okay, tunay na to. Cycling Ogwen ang naganap. Ayun na, penalty zone onto 1. Kalahati ang buhay ng Lord. Tinatamaan ngayon ng mga laser gumuguhit. Lancy with a nice poke mula sa backline. Pero ni-live silang ni Super Marco. Knockups coming in from the Lord. Nandito Spider-Man sa bandang gitna. Heal. Tatamaan ba si Flapteasy dito ng Star Helix? Hindi. Okay, 19k yung buhay hinahawakan lang, sinusunog lang ng Molten Essence. Pero itong nakahaba ang pagkakataon, kahit TC dumamba na kay KZAR, Ogwen at itong si Super Marco. Parang may pinaplano sila kaya nga nakabantay sila sa gitna. At Echo. ngayon, ayan na. Astral Echo, pero magdedepensa muna si Lancy. Oh no, 4v5 to. Oo, na-pressure dito. Again, the minion race coming in from AP Bren. Masyado para sa Minana Evos ma-handle at kaya hindi pa nga nire-reset ng AP Bren yung Lord kasi alam nila lamang sila dito dahil sa mga minion waves na nagpupush. Yun nga kulang sila dito So, actually, pwedeng go signal para sa AP Bren. Pero ayaw nila kasi gusto nila pumitas muna ng isa. Sigang Eagle palayo, Flapteasy, ay aatras din. Pero ang sakit na ni Domeng dito, normal. Itutuloy ba nila ito si Flap pero makakapag-out si Flap gamit si Ogwen. Pumupok lang muna si Kaizen at si Lord JM. Kaizen, Na-reset. 1,000 pounder in. Nandun si Pew sa bandang gilid. Si Kaizen ba unahin nila? All eyes on Kaizen ngayon. Si Flap ay nandito din. Pero kung titignan mo ngayon yung base,
Lugi ang Minana Ibos dahil doon sa push sa bottom lane. So nagdadalawang isip si Lancy kung i-go niya ba o hindi. Bumabanat lang si Flap. Sinasay ko lang ni Flap lahat. Ginagangster ni Flap. Flap TZ going in. Kasabay si Ogwen. Walang nagkakapatayan. Ang tagal ng laban na to. Ito na ang tunay dahil nagka-heavy spin na. Let's Beyblade! Ayun yung laser mula sa likod kay Lancy. Naiwan si Ogwen dito. Binabanatan ng Doming Dayar. Star Helix. Si Ogwen ngayon binabanatan ko. Nag-mission Star Helix. Nandun si Flap. Buhay pa si Flap. Ogwen revives. Buhay pa si Kyle TZ. At Super Marco. Walang ibang nakakuha kundi si Kyle. Kylen and Profilen. And doon, walang namatay. Lord lang. Ang daming nangyari. Ang tindi talaga ng meta na to. Uy, pero si inahabol pa si Lord JM dito. Sasalubong review. Andito yung andito si Ogwen. Ang sakit ng damage. Pero makakakuha din si Super Marco ng isa. Sa lahat ng nangyari, si Lord JM lang ang nayari. Nakawala lahat. Kumbaga lahat ng isda nahuli. Lahat ng isda nakawala. Si Lord JM lang yung natatanging isda na nadali. Para nabalik tayo sa season 9. Yung sobrang low kill score, ang ganda nung sayaw ng dalawang koponan. Nire-respeto nila yung retry prowess ng isa't isa. Of course, Akai yung ginagamit ni Kaizen eh. Nakita na natin before na kaya manalo ng isang Akai na naka-heavy spin lamang kontra sa 5 miyembro ng kalaban nilang team sa retry. So sabi ng AP Friend, dahan-dahan lang pero ito na pa ata. Objective talaga is the name of the game. And they want to end this right here, right now. Nagka-Beyblade, nagka-pull barrage and medyo masakit pa rin yung damage si Doming AR pero mas masakit. Mas masakit yung base lock na pinapanata ng AP Friend. And it's over, ladies and gentlemen. AP Bren.